Alright, mga sangkay, alamin po natin ngayon kasi meron daw pong dilawang DDS influencer o vlogger ang dinampot. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? At ito pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, ang isa sa mga matunog na balita ngayon kasi nga po mayroon daw pong kilalang influencer o isa pong vlogger mga sangkay sa Facebook na kung saan nasa kote po ng otoridad. At ito po ay isang dilawang DDS vlogger. So bakit? Ano nga ba nangyari? Alamin po natin ngayon mga sangkay ang istorya. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.45 million subscribers na, road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito, aba, ang inyong gawin lamang ay i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Okay, eto na mga sangkay ang balita ngayon. Isa pong nagngangalang June, ito po, June Abines. Ang nasa kote po ng otoridad, mga sangkay. Ewan ko ano nangyari. Tingnan nga po natin. May pananagutan ang pagpapakalat ng fake news sa bagong Pilipinas. June Abines, nadakip at kinasuhan daw sa pagpapakalat daw po ng fake news. Aha. Okay. Tingnan po natin ang information mga sangkay. Kasi, alam nyo, itong mga dilawang DDS talaga ngayon, yun po talaga yung inaano nila ngayon mga sangkay, ginagawa. Yung nagpapakalat po sila ng mga fake news para po marami pong mga kababayan natin ng mga uto. Kita nyo mga sangkay, isa sa halimbawa na fake news nila noon. PhilHealth, walang pera. Wala daw pong pera yung PhilHealth, pero kalaunan mga sangkay, nagulat po sila. Sobrang daming benepisyo. Natameme sila lahat mga sangkay. 'Di ba? Natameme po sila. Tapos nagkaroon pa ng another pasabog yung PhilHealth na nagpapatunay na may malaking pera. Mas malaki pa po sa iniisip natin. So, ibig sabihin, may pondo. Ngayon, mga sangkay, hinahanap po sila ng netizens. Asan na po yung mga nagpakalat na walang pera ang PhilHealth? Ayun, mga sangkay, nagsitago. Diba? Isa po yun sa mga fake news nila. Ngayon, eto na. Sabi dito, mga sangkay, arestado daw po si June Abines matapos ang pagsasagawa ng search warrant kaugnay sa pagpapakalat niya ng maling balita tungkol kay CIDG Chief Police Major General, grabe no, Nicolas Torre III. Matapos ipamalita ni Abines na na-ospital si Torre, agad itong nagdulot ng pag-aalala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ng opisyal. Nako, matindi yan mga sangkay pagka ganito. Lalong-lalo kapag kilala yung tao, gumawa ka ng ganyang klaseng aksyon, tapos hindi pala totoo, mga sangkay, abay, madadali ka talaga niyan. Ayan po, mababasa po natin dito, ito po yung mismong sinabi niya. Isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang? O baka KOJC pa mauna magpadala para sa kanya ng para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba, kaya mas okay magpakumbaba. Yan po yung kanyang banat, mga sangkay. Ngayon, nag-file si General Torre, mga sangkay. Nag-file ng kaso. At eto, mga sangkay, nangyari. Nasa kote po ng otoridad. Kaya nga sabi ko, maging maingat. Kasi sa Pilipinas, syempre, meron po tayong freedom of expression, freedom of speech, but it doesn't mean na hindi na po pwede tayong masakote kung nagsisinungaling tayo. Kasi, lalong-lalo na po kapag naninira ka sa isang tao na hindi naman pala totoo yung paratang mo, abay, pwede ka dyan balikan. Kasi may may ano tayo ngayon cyber libel, di ba? Kasi pag social media, cyber libel na po yan Ngayon, eto na ang nangyari. Sabi dito mga sangkay, sino ba itong nagsasalita? Actions have consequences.
Sabi po ni General Torre. Sa halip na gumamit ng dahas, sumandig ako sa batas. Naniniwala ako na kahit mali ang ginawa mo, may karapatan kang humarap sa korte at magbigay ng due process. Tama din naman. Isang bagay na hindi na ibigay ng idolo mo sa mga mas inosente pa kaysa sa iyo. Dahil dito, isinagawa ang isang search operation upang makuha ang mga phone at computer na ginagamit ni Abines sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa isinagawang operasyon, nasa kote nga daw po siya kaagad at kinasuhan. Kaya nga mga sangkay, may nabasa po ako na yung kanyang mga gamit daw pinapakialaman ngayon, yung cellphone o computer, mga sangkay. So marami pong mabibisto doon. Ang problema niyan mga sangkay, kung may makita po doon mga abutan po ng ganon, di ba? Pag may mga abutan ng ganon, ay naku po, Diyos mio marimar, dali talaga. Doon magkakaproblema mga sangkay, syempre mabibisto po eh. Habang nagrereklamo si Abines sa social media, iginiit ni Torre na kailangan managot ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Ngayon, iiyak-iyak ka. Ang consequence ng panggigipit at paninira mo ay kailangan mo nang kumuha ng abogado. Sabi po dito ni Torre. Mensahe ni Torre sa publiko, bagong Pilipinas na po. Wala na pong, ayan. Pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin, sabi dito. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang batas ay umiiral, walang lugar para sa paninirang puri at pagpapakalat ng kasinungalingan ng walang pananagutan. Okay. So, ito po yan, mga sangkay. Ngayon, ito, galit na galit po siya dito. Meron po siyang sinabi. Ayon nga po sa nag-post, the design is very Sara Duterte. Ano yun? Ginagaya nila? Copyright strike, may salinyaan. Sa korte na lang kayong dalawa magpaliwanag, si Sara Duterte sa Senate Impeachment Court at yung isa sa Criminal Court for such grave and serious accusations against the honorable, upright, and respectable law enforcer. Ngayon, mga sangkay, ito. Sabi po niya dito, sabi po ni June Abines, pag siya daw po ay namatay, ang number 1 na suspect, si General Torre. Kasi si Torre, ay, kung ano-anong parata mga sangkay. Si Torre, ano yan, parang asong siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. Ito pala mga sangkay, marami pong papasok dito na reklamo sa kanya. Ito pong kanyang statement. Okay? Itong statement. Pag siya daw po ay pinatumba, pag siya daw ay nawala, si Torre ang primary nahanapin. He is using the whole PNP organization to protect the bangag administration and to protect his own interest. You see? Dito pala mga sangkay, marami na pong pwedeng gamitin si General Torre sa kanya. Kasi marami po siyang sinabi dito na talagang iba ba ito sa kanya? Hindi po, alam niyo, ito yung problema nila mga sangkay. Hindi po sila nag-iingat sa kanilang mga sinasabi. Pero kapag nasa kote na po sila ng otoridad, umiiyak po sila. Nagrereklamo sila, kesyo iniipit daw po. Sana po maging responsable. Hindi po yung banat lang ng banat. Tapos kapag nasa kote na, iiyak-iyak. At ngayon, parang ang dating nangihingi po ng simpatya sa taong bayan. Anak ng toko O, ayan mga sangkay, Mang June Abines, kinasuhan ka ni Torre dahil sa paninirang puri at pagsisinungaling. Dinaan ka nga niya sa due process. Kung gusto kang kalawitin ni General Torre, hindi ka na niya ihahabla para kasuhan. Exactly. Totoo yan, mga sangkay. Kaya, malabo po ito. Itong mga pinagsasabi niya dito. The design is very familiar. Alam po natin kung kaninong linyahan itong sinabi po ni itong sinabi ni June Abines. So, mga sangkay, tama po yung sinabi na kung ang gusto pala ni General Torre ay itumba ito, hindi na kailangan lidaan sa due process. Bigla na lang, boom, ayun na, mangyayari. Pero hindi mga sangkay, dinaan po niya sa due process para masagot na maayos. Binigyan po ng patas na laban ni General Torre. Di ba? Diyos mio marimal. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito nag-upload po ako ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral.
Ito po ay patungkol sa mga propesiya sa Biblia na nakasulat po sa banal na aklat na nangyayari po mismo sa panahon natin ngayon. So, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na Sangkay Revelation, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.